Habang nag-uusap pa ang mag-asawa, narinig nila ang pagkatok sa kanilang pintuan. Dahil dito, sinabi ni Leon na pinag-uusapan pa lamang nila ang mga ito, ngunit dumating na kaagad ang mga tauhan para i-deliver ang mga regalo mula sa Imperial Court. Naisip pa nga niya na dapat ay gumawa na lamang ang mga ito ng express delivery para mas mapakinabangan sila. Makalipas ang ilang sandali, nadala na ang lahat ng mga regalo, at sa sandali ding iyon ay sinimulang suriin ni Leon ang laman ng bawat kahon. Ngunit habang ginagawa niya ito, nagtataka siya kung bakit napakaraming medicinal herbs ang ibinibigay sa kanila. Kasunod nito, sinabi ng nag-deliver na dahil na i-deliver na nila ang lahat ng mga regalo, aalis na sila. Awkward namang ngumiti si Leon dahil naisip niya na noon ay walang habas niyang pinapaslang ang mga sundalo ng Imperial Army, ngunit ngayon ay tinatrato na siya ng mga ito ng napakabuti. Samantala, mula sa isang malayong bahagi ng Kapitolyo, makikita si Shen na pinagmamasdan ng ginagawang pag-deliver ng kanyang mga tauhan. Sinabi pa niya na ang misyon na ibinigay sa kanya ng kanilang Empress ay natapos na. Kasunod nito, nagtataka siya kung sino ang lalaking ito dahil nakita rin niya siya noon nakasama ng Empress. Kaya dahil dito, naisip niya na marahil ito ay kamag-anak niya. Hindi na rin magiging kakaiba kung padadalhan nga niya ito ng ganoon karaming mga regalo. Ngunit sa kabila nito, nagtataka pa rin siya kung tama nga ba ang kanyang iniisip dahil, base sa kanyang nakikita, tila masyadong malapit ang dalawa sa isa't isa. Sinabi pa niya na wala sanang issue ito kung mag-asawa ang dalawa, ngunit naisip din niya na wala naman siyang alam na nagpakasal na ang kanilang Empress. Kaya dahil dito, naisip niya na hindi magiging magandang impluensya sa kanilang Empress kung magiging ganito ito kalapit sa isang lalaki. Habang iniisip niya ito, bigla siyang tiningnan ng masama ni Leon na labis niyang ikinagulat. Dahil dito, naisip niya na itinago na niyang mabuti ang kanyang aura at napakalayo rin niya sa kanilang lokasyon, kaya imposible para dito na ma-detect ang kanyang presensya. Ngunit kalaunan, binaliwala na lamang niya ito at sinabi na marahil ay coincidence lamang iyon. Sa kanyang palagay, si Leon ay isang ordinaryong tao lamang. Sa kabilang banda, si Leon ay nagtataka kung bakit binabantayan ni Shen ang kanyang mga kilos. Kaya napatanong siya kung nalaman na ba ng mga ito ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit naguguluhan pa rin siya dahil kung ganoon, hindi dapat magpapadala ng ganitong mga regalo ang Imperial Court. Samantala, sa Snowy Mountain, makikitang nag-uusap si Seihang at si Narin. Sinabi ni Seihang na nalaman niya na ang Wang family ay bumagsak na. Sinabi pa niya na noon pa niya alam na ang pamilyang iyon ay walang silbi dahil kaya niyang mapaslang ang ilan sa mga ito gamit lamang ang isang atake ng kanyang palakol. Sinabi naman ni Narin na hindi naman sila talaga walang silbi dahil kahit papaano, kung wala sila, ay hindi nila makukuha ang tren. Sinabi din niya na isang parte lamang ng pamilya ang nahuli, ngunit ang kanilang main force ay nakatakas na. At iyon din ang dahilan kung bakit nakapagpadala pa ang mga ito ng mensahe sa kanila. Ngunit ang kaibahan lamang ngayon ay naging sobrang importante na nila para sa pamilya dahil kung wala sila, ay tuluyan ng mabibigo ang kanilang mga plano. Dahil naman sa mga sinabi niyang ito, tinanong ni Seihang kung inutusan ba niya ang kanyang alagad na isumbong ang Wang family kaya nangyari iyon sa kanila. Sinabi naman ni Narin na iyon ang kanyang unang plano, ngunit hindi niya inaasahan na may mauunang gagawa noon para sa kanila. Dahil naman sa kanyang narinig, sinabi ni Seihang na masyado siyang tuso, ngunit nangatwiran si Narin na iyon ay tinatawag na strategy. Sinabi din niya na masyadong malakas ang kanilang dating leader, kaya hindi nila ito matutulungan pagdating sa martial skills. Kaya ang tanging maitutulong nila ay magbigay ng mga strategies para maging mas madali ang mga bagay para sa kanya. Ngumiti naman si Seihang, sinasabing ang tanging gusto lamang niya ay ang makalaban ito ng isang beses dahil nakakasigurado siya na hindi nagkakalayo ang kanilang mga lakas. Kasabay nito, tinanong din niya si Narin kung magagalit ba siya sa kanya kung mapapaslang niya ang kanilang dating leader. Wala namang kabilib-bilib si Narin sa kanya at sinabi pa nga na kung magagawa talaga niya iyon, ay hindi na niya kailangang mag-alala kung magagalit man siya o hindi. Hindi naman pananghinaan ng loob si Seihang sa kanyang mga sinabi,
At sa halip, sinabi pa nga na kapag nakita niya na si Leon ay agad niya itong babatuhin ng kanyang palakol. At tanging tadhana na lamang ang makakaalam kung mamamatay ba ito o hindi. Kasunod nito, tinanong niya si Naren kung kailan nila sisimulan ang kanilang plano. Sumagot naman si Naren at sinabi na 20 araw mula ngayon. Pagkatapos sabihin ito, lumabas na siya sa kanilang tent. Habang ginagawa niya ito, naisip niya na 20 araw na lamang at magkikita na rin silang muli. Naisip din niya na, sa taglay na personalidad ni Leon, ay marahil ay nag-iisa pa rin ito ngayon. Kaya napapaisip siya kung ang tinitingnan niyang kalangitan ay kasing lamig din ng kanyang nakikita ngayon. Kasunod nito, napangiti siya at sinabing marahil ay tama siya dahil sa taglay nitong lakas ay hindi ito makakahanap ng taong makakausap at makakasama niya. Ang hindi niya alam ay masaya nang namumuhay si Leon sa piling ng kanyang asawa. Samantala, si Leon ay patuloy pa ring nag-iisip kung bakit minamatyagan ni Shen ang kanyang mga kilos. Naisip niya na mabuti na lamang at umalis agad ito. Ngunit napaisip din siya kung may iniimbestigahan ba ito sa kanilang lugar. Dahil dito, tinanong niya si Li Zhu kung may napansin itong kainahinalang aktibidad o tao sa kanilang paligid nitong mga huling araw. Agad naman itong sumagot at sinabi na wala siyang napansin dahil sa palagay niya, ang mga taong naninirahan sa kanilang lugar ay mga normal at mabubuting mamamayan. Ngunit ang totoo, silang dalawa ang kainahinalang tao na maaaring hinahanap. Pagkasabi nito, idinagdag ni Li Zhu, may narinig akong mga tsismis kamakailan tungkol sa isang bigating tao na nakatira sa lugar na ito. Ang pagkakaintindi ko, tila regular na pinapadalhan ito ng mamahaling mga bagay. Nagtaka si Leon at sinabing, "Big shot. Huwag mong sabihing ang taong iyon ay ang Empress." Agad namang tumugon si Li Zhu, "Sa tingin mo ba, tanga ako? Bakit ang isang tulad ng Empress ay titira sa isang ordinaryong lugar na ganito?" Sinabi naman ni Leon, "May nakita akong isang mataas na opisyal ng Imperial Guard na umiikot malapit dito. Ang pangalan niya ay Shen, at ang trabaho niya ay tiyakin ang kaligtasan ng Empress." Idinagdag pa niya, wala siyang koneksyon sa iba pang tao, kaya kung matagal na siyang umiikot dito, posibleng ang Empress ay naririto rin paminsan-minsan. Pagkatapos sabihin ito, tumawa si Leon at nagbiro, "Malay mo, baka may gigolo ang Empress sa lugar na ito at gumagawa siya ng kalokohan. Baka kaya narito si Shen ay para tiyaking walang makakaalam." Natawa rin si Li Zhu at sinabing, "Napakakahiya naman ng pares na iyon." Pagkatapos ng kanilang pagbibiroan, iminungkahi ni Li Zhu na gamitin ang pagkakataong ito para muling bumalik sa Rebel Army at tapusin ang Empress upang siya ang pumalit dito. Sumagot naman si Leon, "Mukhang tinutokso mo akong bumalik sa dati kong trabaho." Idinagdag pa niya na sa palagay niya ay sapat nang malaman nilang nagpupunta paminsan-minsan ang Empress sa lugar na iyon. Kaya hindi na nila kailangang bigyan ito ng masyadong atensyon at gawin na lamang ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Habang nasa gitna ng kanilang usapan, biglang dumating si Isabel at tinanong sila kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Agad namang sinabi ni Leon, "Wala iyon, pinag-uusapan lang namin ang iba't ibang klase ng relasyon na mababasa sa mga storybooks." Nagtanong si Isabel, "Ano naman ang maganda sa ganoong klaseng mga topic?" Sumagot si Leon, "Hindi ba't interesante? Halimbawa, kwento kung saan nagkaka-inlove ang isang Earthling at isang Saiyan, o isang alien beast mother at isang basura." Hindi natuwa si Isabel sa sinabi niya at tinanong pa nga, "Anong klaseng kalokohan na naman ang mga sinasabi mo?" Pagkatapos nito, sinubuan ni Isabel si Leon ng pagkain at habang ginagawa niya ito ay nakangiti niyang sinabi, "Tikman mo itong niluto ko para sayo, ginseng soup." Dahil sa napakagandang ngiti ng kanyang asawa, agad namang tinikman ni Leon ang niluto para sa kanya ni Isabel. Makalipas ang ilang oras, masayang namamasyal si Leon at Isabel. Habang naglalakad sila, naisip ni Leon, "Hindi ko inakala na ang Empress ay malapit lang dito. Napakamalas naman, naglalakad kami ng maayos. Kung wala lang ang asawa ko, siguro'y bibigyan ko ng leksyon ang Empress na iyon." Habang iniisip niya ito, sinabi ni Isabel, "Sa huli, marami pa rin talagang mamamayan ang naniniwala sa Rebel Army.
Ngumiti si Leon at sumagot, iyon ay dahil sobra ang pang-aabuso ng dating emperor. Basta mas mabuti ng kaunti ang bagong empress, wala na tayong kailangang ipag-alala tungkol sa muling pag-aalsa. Ngumiti rin si Isabel at sinabi, mukhang naiintindihan mo ang sitwasyon, pero ang panlalait sa emperor ay isang mabigat na kasalanan. Baka may umaresto sa iyo dahil dyan. Hindi naman natakot si Leon at tinanong pa, ikaw ba ang aresto sa akin? Bigla namang niyakap ni Isabel si Leon, tinawag siyang, idiot, at habang nakangiti ay sinabing, matagal na kitang inaresto. Kailangan ng isang tao na magsara ng bibig mong madaldal. Habang sila ay naglalambingan, biglang may humila kay Leon at ginawa siyang hostage. Sinabi ng lalaki, lumayo kayo. Kung ayaw niyong may mamatay ngayon sa Kapitolyo. Habang naguguluhan si Leon sa di inaasahang pangyayaring ito, dumating ang mga miyembro ng Six Doors at sinabing ang lalaki ay miyembro ng Wang family na kasalukuyang hinahabol ng Imperial Court. Sa kabila ng mapanganib na sitwasyon, tinanong ni Leon ang nang-hostage sa kanya, totoo bang kutsilyo ang hawak mo? Humingi naman ng pasensya ang nang-hostage at sinabing ginagawa lamang niya ito upang tigilan siya ng humahabol sa kanya. Nangako rin siyang papakawalan si Leon kapag nakatakas na siya. Sa pagkagulat ng hostage taker, biglang hinawakan ni Leon ang kanyang kutsilyo at sinabing, ibaba mo ng kaunti ang kutsilyo dahil sa kasalukuyang paghawak mo nito, mukhang baguhan ka. Hindi ito kapani-paniwala. Lalo namang naguluhan ang lalaki at naisip, ako ang hostage taker, kaya ano ang ginagawa ng lalaking ito? Kasunod nito, tumalon ang lalaki palayo at sinabi, kung gusto niyo pang mabuhay ang lalaking ito, huwag niyo kaming sundan. Sa pagkakita nito, iniutos ng leader ng mga humahabol na sundan ang lalaki. Sinabi pa niya sa kanyang mga tauhan na sugatan na ito at hindi na makakalayo. Lumapit siya kay Isabel at sinabing huwag mag-alala dahil gagawin nila ang kanilang makakaya para mabawi ang kanyang asawa. Ngunit laking gulat niya nang makilala na si Isabel ang empress. Sa sandaling iyon, napansin niya ang labis na pag-aalala sa mukha nito. Naisip pa niya, akala ko noon ay magiging ligtas ang mga mahal ko sa buhay habang sila ay nasa Kapitolyo dahil kaya ko silang protektahan. Ngunit ngayon, sa harapan ko mismo, naligay sa panganib ang asawa ko nang wala akong nagawa. Dahil dito, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko mapapatawad ang taong dumukot sa asawa ng empress. Samantala, nakarating na sina Leon at ang hostage taker sa isang eskinita. Sinabi ng lalaki na magpahinga muna sila roon. Kasunod nito, humingi siya ng tawad kay Leon at sinabing pwede na siyang umalis. Hindi naman pinansin ni Leon ang sinabi nito at sa halip ay sumagot, mukha kang mamamatay na rin sa lalong madaling panahon, hindi ba? Sumagot ang lalaki, huwag mong sabihing doktor ka. Mukhang hindi pa ako pinababayaan ng langit, kaya pwede pa akong mailigtas. Ngunit sa halip na lunas, sinabi ni Leon, inirekomenda ko lang na uminom ka ng maraming mainit na tubig. Hindi makapaniwala ang lalaki at tinanong, nagbibiro ka ba? Binaliwala ni Leon ang tanong niya at sinabing, ikaw ang dumukot sa akin, pero ako pa ang sinisisi mo sa hindi pagkamit ng maling inaasahan mo. Humingi ng paumanhin ang lalaki at sinabing, ayaw ko lang mamatay ng tahimik at mabulok sa bilangguan. Kahit saan pa ako mamatay, basta hindi roon, ayos na ako. Ngumiti si Leon at sinabing, well, napili mo ang tamang lugar para mamatay. At least, may 3 agusan ng tubig dito. Nagulat ang lalaki at sinabing, sa totoo lang, maghanap na lang tayo ng ibang lugar. Pwede mo ba akong tulungan? Hindi binaygo ni Leon ang lalaki at inilalayan ito sa pag-alis. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang lugar na maraming puno. Sinabi ng lalaki na huminto na sila dahil hindi na niya kayang maglakad pa. Habang dinadamdam ang sariwang hangin, sinabi niya, ang pinuno ng pamilya namin ay gustong magrebelde, pero para sa akin, puro sila mga hanggal. Tinanong siya ni Leon kung bakit niya nasabi iyon. Sumagot ang lalaki, wala silang taglay kahit katiting ng tapang na ipinakita ng taong iyon noon, pero gusto nila ng isang uri ng harmoniyosong lakas. Pagkatapos nito, ngumiti ang lalaki at sinabi, alam mo ba,
nakita ko ang taong iyon noon. Hindi ko siya direktang nakausap pero ipinadala ako ng aming pinuno bilang isang expendable soldier. Nakita ko ang kanyang anino mula sa malayo. Ang presensya ng kanyang espada, kahit isang hampas lang, ay nagpatamba sa akin kahit napakalayo niya. Habang sinasabi ito, napansin niya na ang laki ng katawan ni Leon at ang kanyang itsura ay kahawig ng rebel army leader. Ang pagkakaiba lang ay ang mas matapang na aura ng rebelde. Agad na sumagot si Leon, maraming tao sa bayan namin ang kasing laki at kasing hitsura ko. Hindi na inusisa pa ng lalaki at sa halip ay binanggit. Ang Wang family at ang mga leader ng rebel army ay may koneksyon. Sa loob ng ilang araw, isang sakuna ang mangyayari sa Kapitolyo. Sinabi rin niya kay Leon, mukha kang mabuting tao, kaya ipinapayo ko na isama mo ang buong pamilya mo at umalis ka na agad dito. Hindi pinansin ni Leon ang babala at sa halip ay tinanong ang lalaki kung alam ba nito kung nasaan ang kanilang family head. Itinanggi ito ng lalaki at sinabing wala siyang ideya. Tinanong din niya si Leon kung ano ang binabalak nito. Walang emosyon na sumagot si Leon, gagawin ko ang halatang dapat gawin, tatapusin ko silang lahat. Nagulat ang lalaki sa sinabi ni Leon, pero kalaunan ay ngumiti siya at sinabing, napaka-interesanting tao mo. Sinabi rin niya, habang ginagawa mo iyan sa Wang family, asawahin ko naman ang bagong empress. Hindi na nakasagot si Leon dahil sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ng buhay ang lalaki. Kasabay nito, dumating ang mga miyembro ng Six Doors at sinabing natagpuan na nila ang kanilang target. Nagulat si Leon sa kanilang presensya dahil iniisip niya na mayroong mali, ang taong hinahanap nila ay nag-iisa lamang at malapit ng mamatay, pero napakaraming top-tier fighters ang kasama nila. Napaisip siya kung nalaman na ba ng Imperial Court ang kanyang tunay na pagkatao kaya ngayon ay pinaliligiran na siya. Sa huli, napagtanto niya, kung kikilos ako laban sa kanila ngayon, ito na ang simula ng pangalawang Rebel War. Habang iniisip niya ito, nagsimulang lumapit sa kanya ang mga miyembro ng Six Doors. Sinabi niya sa sarili, huwag nila akong pilitin na kumilos dahil gagawin ko ang lahat para sa aking asawa, kahit pa ang paslangin ng bagong empress. Kasunod nito, bigla nga siyang pinaligiran ng mga sundalo. Ngunit iba sa kanyang inaasahan, sinabi ng mga ito, protektahan ang hostage laban sa kriminal. Sa narinig, gulat na gulat si Leon at tinanong ang sarili, ano ang nangyayari? Talaga bang nagpunta sila dito at nagdala ng ganito karaming sundalo para lamang iligtas ako? Naisip din niya, ganito na ba talaga iniingatan ng imperyo ang kanilang mga mamamayan ngayon? Kasunod nito, nilapitan ng isa sa mga miyembro ng Six Doors ang kanilang target. Ngunit nang suriin niya ito, natuklasan niyang wala na itong buhay. Sinabi niya, hindi ko inaasahan na mamamatay na ito bago pa man kami may magawa sa kanya. Sa kabila nito, idinagdag niya, bagamat huminto na ang kanyang puso, hindi pa rin tayo nakakasigurado kung natuto ito ng Art of Feigning Death. Para makasigurado, puputulan ko ang kanyang ulo. Bago pa niya magawa iyon, pinigilan siya ni Leon at sinabing, patay na siya, kaya hayaan na natin ang kanyang bangkay. Nang tumingin ang lalaki kay Leon, naalala niya na ang hostage na ito ay personal na ibinili ng Empress na iligtas. Dahil dito, magalang siyang tumango at sumang-ayon kay Leon. Hindi makapaniwala si Leon sa pagiging masunurin nito. Isang sabi lamang niya, at agad itong nakinig. Habang iniisip pa niya ito, biglang dumating si Shen, ang kanilang pinuno. Masayang lumapit si Shen kay Leon at pinuri siya, magaling ang iyong nagawa. Ang ating imperyo ay hindi pababayaan ang mga mamamayan nito, kaya agad kaming kumilos para iligtas ka. Ngunit, idinagdag niya, hindi ko rin inaasahan na magagawa mong maresolba ang problema ng mag-isa bago pa man kami dumating. Ngumiti si Leon at sinabing, hindi ako ang nakapatay sa kanya, namatay siya ng kusa. Bagamat nakangiti, iniisip naman niya, tanging mga multo lamang ang maniniwala na talagang nagpunta sila dito para iligtas ako. Maliban na lamang kung ang Empress at ako ay in love sa isa't isa. Habang iniisip niya ito, sinabi ni Shen, huwag kang mag-alala o makonsensya tungkol doon.
Karaniwan naming ginagantimpalaan ang mga outstanding citizens ng ating bansa. Narito ang bounty para sa kriminal na iyon. Nang makita ni Leon ang sinasabing reward ni Shen, nagulat siya dahil puno ito ng ginto. Napatanong siya sa sarili, ito pa rin ba ang imperyo na nakalaban ko noon? Naisip pa niya, kung totoo talaga na ganito na sila kapwa-kaibigan, hindi na sana kami nagrebelde noon. Bago pa man siya makarecover sa hindi kapanipaniwalang pangyayari, sinabi sa kanya ni Shen, ang Kapitolyo ngayon ay hindi ligtas. Mas mabuti kung hindi ka na magpapagala-gala at umuwi ka na kaagad. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.